Wala pa ring supply ng kuryente ang ilang bayan sa Catanduanes matapos ang hagupit ng Bagyong Pepito. Bukod dyan, pahirapan din ang signal ng cellphone sa lalawigan. Si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa. Mula Tabaco Port sa Albay, halos 4 na oras na ang biyahe sa karagatan para makarating sa San Andres Port sa Catanduanes. Pagdating ng news team sa Vizcaya sa kabiserang Virac, balot sa dilim ang kalsada at mga kabahayan dahil sa kawalan ng kuryente. Sa ngayon, 13 barangay pa lang sa buong Catanduanes ang mayroong kuryente. 12 ay nasa Virac at ang isa ay nasa bayan ng Bato. Patuloy naman ang isinasagawang restoration efforts ng First Catanduanes Electric Cooperative. Kailangan malagyan ng kuryente yung ma-energize yung ospital, itong munisipyo sa itong Kapitolyo at yung airport. Bukod sa power supply, hindi pa naibalik ang lahat ng communication line sa Catanduanes. Mga bayan ng Virac, San Andres, Bato at San Miguel pa lang ang may linya ng komunikasyon. Ayon kay Catanduanes Governor Joseph Cua, walang naitalang casualty ang probinsya sa paggagupit ng Bagyong Pepito. Sa pinakauling tala ng Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, higit 137,000 individual ang naapektuhan ng Bagyong Pepito. Papalo naman sa 23.4 million pesos ang napinsala sa sektor ng agrikultura. Kasama rito ang abaka industry na tinatayang 1.6 million pesos ang na-damage. Inirekomenda na ng Catanduanes PDRRMC sa Sangguniang Panlalawigan ang pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya. Ito ay para mapabilis ang mga kinakailangan hakbang at paghahatid ng tulong. Mula sa People's Television Network, Gab Wilde Villegas para sa Balitang Pambansa.